ng makadiyos na programa. At ito ay nakaka-encourage dahil pag-uusapan pa natin si Gideon. Ano po? Nasa Gideon pa tayo eh. Gideon and his 300 dito sa Judges 8 number 4. I pray na we will be encouraged sa lesson ngayong oras na ito. Okay? So kung nandiyan na kayo, umpisa na natin dahil sayang naman oras kung hindi tayo magpatuloy. Ready? Read. And Gideon came to Jordan and passed over, he and the 300 men that were with him, faint, yet pursuing them. Naintindihan ko yan eh. Pwede natin palitan na faint, yet still mixing cement. Ayan, ganun o yan kasama. And thank God nakita ako kadida yung last hollow block na nilagay sa building sa Anapatan po. Kasi tapos na rin yero, ayan, and then may mga inayos-ayos pang hollow block. So thank God sa mga nag-work para the Gilon, si Pastor Red. At lalo na si Pastor Red, Pastor Albert at saka si Pastor Gilbert na po. Sila yung nakakaintindi sa natawag na carpentry. So sabi niyang binasa natin, Gideon and his 300 men, pass over Jordan, faint yet pursuing. So we'll talk about steadfastness tonight. Steadfast. It's because na hindi sila nabawasan, tuloy-tuloy pa rin sila. 300 pa rin. Kasama siyempre si Gideon. Yan ang isa sa mga susi why a group of people achieve their God-given goals. Ganun po yan magsama. Bakit meron nangyayari? It's because God's people and their leader is steadfast. Ang synonym niyan ay faithful. Tapat. Okay, let us pray. Heavenly Father, salamat po sa mga kapatiran na mga tapat. Salamat sa mga Metante family na doon kami nag-almusal kanina at nag-provide pananghalian namin. Ganon din po, Panginoong Diyos, ang mga Kaleda Pawig family. Bless them, Lord. At Balunos Pawig family. So also Magigad family. Also, Lord, Del Pilar family. There's also Como family. Pastor Red and Pastor Darwin Kalim and family. Pastor Lopez and family. Pastor Aldrin and family. Pastor Colyado and family. Pastor Tulay and family. Pastor Wandag and family. And here are my brothers and sisters now. Bless them, Lord. Bless the Chokilot, Tugba, Taginod, and also, Lord, for the loved ones of our pastor brother, that will strengthen them in this time of grief, the Pagigan family. Again, God, thank you for hearing prayers and continue to bless as we, raise money for another mission property. To God be the glory now. Thank you, Lord Jesus, because this is your work. As you said, I will build my church, and the gate of hell shall not prevail against this. Your Holy Spirit, use us now, and I bless these precious souls who are watching this telecast. I pray also for Pastor Jason. Help him to continue. Pastor Calio and Pastor Paulino. Help them, Lord. To God be the glory again in Jesus' name. Amen. So, salamat po. Nandiyan na kayo. Nandiyan na si Preacher Rafi at Preacher Daniel Alayban. Maraming salamat. Ngayon, nandito po tayo sa magandang lugar. Lugar ng mga steadfast na coconut. Mapansin nyo, hindi sila natumba nung dumaan yung bagyo. Ganon po ang ating pinag-uusapan, steadfast na po. Steadfast pa. Talagang nakatayo, nakabaon, at talagang nagpapatuloy, namumunga. Yan ang ibig sabihin steadfast. Kaya nga sabi na Apostle Paul, be steadfast, unmovable,
always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Totoo yan mga kasama. Kaya nga natutuwa ako sa mga membro dito sa Bible Baptist Church pagkat sa kanilang katapatan ay maraming naabot na lugar. Ano po? And we just want to thank the Lord na meron din mga available pastors na nandyan nagpipreach. Ano po? At salamat kay Pastor Sister Kaalim na naabot nila yung mga Soriano family at mga Asuncion family dun sa mga loved ones namin, ano po, mga balain namin mga yan. So, mga kapatid, oras na ito, mapansin nyo talagang steadfast ang makikita nyo rito. Ano po. Maliban dyan, sa katapatan ng mga farmers, steadfastness nila ay maraming naitanim. Bagong tanim lang po ito, itong mga palay dito sa aking likuran. Dahil kinakailangan talaga, tapat. Ayan. So maraming salamat po sa inyong panalangin at mga Milyante family, pagpalain kayo ng Diyos. Din ang Haradura family, La Porga family, at siyempre Presto family, Mahilom Kapagong family. Ayun, so salamat po sa mga taga Alcala, ayun, taga West Amulong. Binabati namin kayong lahat, mga Batong family. Ano po. Now, steadfastness, nakita ko dyan, doon sa verse na sabi niya, Gideon and his 300 were still fighting. Ano po. Continuing. Ayan ang kagandahan. Ano po. Yan ang susi bakit ang church dito ay talagang going forward for the Lord dahil yung mga nauna, hindi sila kumalas, kundi nagpatuloy because they understand that God means what He says and says what He means when He said, I sent my Son into the world not to condemn the world, but that the world through Him might be saved. You see? So the only way the world will be saved is through Jesus Christ, the Son of God, when He said, I am the way, the truth, and the life. No man come to the Father but by me. So ang preaching ho dito ay maging tapat tayo dahil naging tapat ang Diyos para sa atin. Remember sa Genesis 3:15, ipinangako ng Diyos Ama na darating ang Messiah and He is going to crush the serpent's head at ililigtas tayo sa kasalanan at talunin si Diablo. Kaya nga, talunan niyan si Diablo. The Bible said na siya ay na-disarm when Jesus died on the cross. He was buried, shed His precious blood. On the third day, He rose again. Yan ang nakalagay ho yan sa Colossians chapter 2, verse number 13, 14 na po. Now, mga kapatid, steadfastness depends upon the foundation. Ganun pala yun. Alam niyo sa aming pagtatayo ng mga building, talagang magalit ako at magalit si Pastor Gilbert at Pastor Albert kung mababaw lang ang pundasyon, kinakailangan malalim. Meron nga pang sukat si Pastor Bukele. Ay sabi niya, hindi pa malalim to. Sige, maghukay pa. It's because totoo yung sinasabi nila. Dahil nakalagay ho yan dito mga sama. Look at this. Matthew chapter 7, 24 and 25, na pag malalim at talagang maganda ang ating pundasyon. Tulad ni Pastor Lopez, magandang pundasyon yan. Kaya hanggang ngayon, nagpapatuloy yan mga kapatid. So look at this. Sabi niya rito, sa Matthew 7:24, kaya hindi natumba ito Dahil steadfast yan po. Ready, read. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. The rain descended, the floods came, and what? Patuloy natin. And the winds blew and beat upon that house. And it fell not, for it was founded upon a rock. May salamat ni jot down ni St. Matthew yung binanggit ni Jesus dito.
Yet meron tayong isang nag-jot down din dyan na si St. Luke. Ano po? Ay makita natin sa St. Luke. Sa chapter 6, 47 and 48. Nandun yung binabanggit ko na dig deep. Oh, talagang ganyan mga Kristiyano rito eh. Deep na talagang doctrinal knowledge nila sa Bible. Kaya walang atrasan. Dahil they saw how God had proven Himself to them that God never tells a lie. He fulfills His word. So, salamat po kay Kylie is watching. Okay, ready? Nandiyan kayo? Ready, read. Whosoever cometh to me, and heareth my sayings, and doeth them, I will show you to whom he is like. He is like a man which built an house tuloy, and dig deep, lay the foundation on a rock. And when the flood arose, the stream beat vehemently upon that house, and it could not shake it, for it was founded upon a rock. Ay, naintindihan ko yan mga kapatid. Totoo yan. Kaya, sigurado yung building na nanguna si Pastor Gilbert at Pastor Albert, tulad ng mga one story lang na building. Ang lalim ng pundasyon at binuhusan pa ng maraming semento na class A. Ay sabi ko sa inyo, yon ang pagkakaiba ng mga pastor na matatanda na. Nasabi na, sandali, yung paghalo nyo, class C yan, wag. Kailangan class A. Sabihin, matibay. Para pagdating ng mga bagyo, ay talagang manatili na steadfast na talagang hindi matutumba. Ganun po yan magkasama. Kaya kayo dyan na nadoktrinahan na once saved, always saved, ay hindi kayo matutumba. Dahil, yun ang sabi ng Bible. Sa Leviticus chapter 16, kung pag-aralan ninyo, meron yung burnt offering, pairing may scapegoat. And lahat ng mga Israelites, na nandoon sa time of atonement at dinala yung scapegoat sa wilderness and bringing the sins of the congregation of Israel with him. Yung scapegoat. And that scapegoat will never come back. So our sins will never be brought back to us. Kaya nga, ang gawain na natin is to realize that we are now, a candidate for rewards. Basahin natin mga kapatid sa 1 Corinthians 3, verse number 11 muna, 12 and 13. Okay? Candidate for rewards na tayo. Okay. Tingnan natin yan. Hindi yung pag-usapan impyerno, hindi na. We are not here to, to compete for worldliness or sinfulness din. We are here to really show to the world that we are Christians. Pagkat sa 11, sabi niya, for other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Pansin niya na, the moment you accept Jesus Christ, you are already on Jesus Christ. Kaya sabi sa 12, now if any man built upon this foundation, gold, silver, pressed stones, wood, hay, stubble. Look at verse 13. Okay. Every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire. And the fire shall try every man's work. Hindi yung soul niya. Of what sort it is. And sabi ng verse 14, if any man's work abide which he hath built thereupon, he shall receive a reward. Di ba? Ganda doon. Ngayon, kaya nga nagpapatuloy tayo eh. You know why? Dahil dun sa verse 15, pag tayo ay naging worldly at naging wild, ang sabi niya diyan. Sayin natin. Kaya kayo diyan nararamdaman nyo na kayo ay parang hindi pinapakinggan ng Diyos. Ay, huwag kayo maniwala kay Diablo. Sa bawat saglit, sabi ng Bible, moment by moment,
God is listening to us and watching us. And that's why, sabi ng Apostle Paul, continue in prayer. Continue to communicate with your holy God, your loving God. Praise Him and thank Him for His goodness. O katulad niyan will ever think na nakarating kami sa Kartakat sa araw nito. Tapos nakarating pa kami sa Anapatan sa araw nito. Cordova. Tapos sa Lanna-Sulana. Alam niyo mga kasama diyan sa may Bangag, Sulana. Nakita ako na at saka sa Lanna-Sulana, nakita ko na wala nang tao nagpe-face mask. Sabi ko parang walang COVID dito Parang takot yung COVID sa mga tao rito. Nakubad pa nga iba dito sa Tuguegarao talagang kaya salamat. At medyo bumalik na ang signal. Ganun talaga ang signal. Kasi may interruption. Kaya pasensya lang kayo dahil hindi ako ang nawawalan ng signal. Yung nawawalan ng signal ay yung connection sa ere, sa PLDT. Kasi nasa PLDT po tayo. Okay, salamat po kay Alexander Cornelio Francisco at si Capaño family. Bautista Malanot family. Yan, mga Bautista Malanot family. Tagkon pala mga yan. Taga West Amulong. Kaya marami kayong maabot dyan. Basta magpakatapat kayo. Huwag kayong atras. Katulad ng Gideon and his 300, steadfast sila. Kaya ayusin nyo ang foundation ninyo na kayo, tiyakin ninyo na kayo ay anak ng Diyos. Na kayo'y nagsisi na at tinawagan nyo si Jesus bilang tagapagligtas nyo at pinapapasok na nyo siya sa inyong buhay na siya ngayon, tagapagligtas, hari, at siya ngayon ang manguna sa buhay nyo. Sabi nga niya sa John 13:13, isipin natin ang verse na ito. Pakinggan natin Kaya nga, palagi tayo nagsasabi, Lord, not my will, but your will be done. Because of John chapter 13, verse 13. Huwag natin gayahin yung iba na walang kinikilalang Panginoon, walang kinikilalang authority. Tayo palagi kay Lord Jesus Christ na siya ang ating final authority. Ready? Begin. You call me Master and Lord, and you say, well, for so I am. Yung ibang tao na disobedient, kahit anong ginagawa, yung bang sila ay walang disiplina, huwag natin sila gayahin. Tayo, we have a Master and a Lord who is always leading us all the time as our shepherd. Dahil sabi niya, in all your ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. You see, pag ikaw ay nakakaalam na nandyan palagi ang Diyos, ay sabihin ko sa inyo, mga kapatid, masayang masaya ka. You know why? You know that nothing can touch you because your God, your shepherd, is all-powerful to thwart all the enemies. Ngayon, kung magkaroon ka naman pagsubok, don't forget yung sabi niya sa songwriter, many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know that He holds my hand. Alam niyo, ang ganda yun sa Isnag. Alala ko kasi nung tumatawid kami dun sa river ng Apayaw. Alam niyo, siyempre, takot ka kasi napakalakas ng agos. Pero sabi ng tatay, akin na anak yung kamay mo. Hawakan yung kamay ko, Hindi ako humawak sa kanya. Siya humawak sa kamay ko. Talagang itawid niya ako. Confident ako kasi malakas yung tatay ko Sabi ko sa inyo, nakakarating sa kabilang bangir. Okay. Sa kabila, ibig sabihin, nakatawid din. Ay, garantiyo mga kapatid, makakatawid ka dyan sa pagsubok mo, sa problema mo. Why? Because when you read chapter 14 of Exodus,
Napakalaking problema ang mga Israelites noon. Sa likod nila, nandyan humahabol yung army ni Pharaoh. Sa right side nila, nandyan ang Mount Pahahirot. Nandyan sa left side nila ang Mount Baal Zephon. Maraming salamat po sa Cardenas Katangan and Family. At Reggie Ocomo and Family. Kalim Darwin and Family. Yan, nandyan. So, sa likod nila may kaaway. Sa right side, hindi nila makiat yung bundok. Sa left side, hindi nila makiat yung bundok. Harapan nila, nandyan yung malalaking along ng Red Sea. Pero I guarantee you, when God told Moses to stretch his hand of faith through the rod, nabiyak ang dagat. Talagang nagkaroon ng daan sa dagat. Kaya nga, may awit na, He will make a way. Huwag mong kalimutan yan, sister, brother, pastor, Camila Pastor Lopez, Pastor Kalim. Alam namin na God will always make a way. Kaya tayo ngayon ay nag-iingat dahil naintindihan na natin ang mga patibong ni Satanas. See? Apakalinaw ho yan. Kaya you don't need to taste evil to know evil. All you have to do is to know the Bible. Sabi niya, lead us not into temptation, but deliver us from evil. And remember, God will never place on your shoulder a heavy load that you cannot carry. Don't forget that. So we are talking about steadfastness. Let's go now to Acts chapter 4, 18 to 20. Ito yung mga taong talagang hindi sila matutumba sa kanilang doktrina. Kanilang Bible doctrine. Anong doctrine na makita natin dito? The doctrine of the death and resurrection of the Lord Jesus Christ. We believe that every person can be saved when they will call on the one who died on the tree, shed his precious blood, was buried, and on the third day rose again. Kaya basahin na natin to. And they called the apostles and commanded them not to speak at all, nor teach in the name of Jesus. Mapansin nyo? Kaya nga ang ating tinuturo dito ay Jesus ang Savior, walang iba. Huwag na kayong tatawag sino-sino dyan. All-powerful Jesus pinag-uusapan natin. Verse 19, but Peter and John answered, yun ang kagandahan, meron silang tinatawag na unity. And said unto them, whether it be right in the sight of God to hearken unto you, sabi sa mga high priest, mga Sadducees, mga religious leaders, whether it be right in the sight of God to hearken unto you more than unto God, judge ye, for we cannot but speak the things which we have seen and heard. Nakita nila na si Jesus na i-crucify. Nakita nila na dumilim ang sanglibutan magmula alas 12 hanggang alas 3. Natakpan ang anak ng Diyos ng kadiliman dahil sa kasalanan natin. Because God had forsaken Him for us. Nakita din nila na ibinaba ni Joseph of Arimathea at saka si Nicodemus, yung katawan ni Jesus. Kita din nila nilagay sa libingan. At nakita din nila na sarahan ng libingan. At nasilpa ng Roman seal. Nagwardyahan pa ng Roman soldiers. Pero after 3 days, nabuhay siya. For 40 days and 40 nights, kasama si Jesus, resurrected Jesus. At yung resurrected Jesus na ito, kahit nakasara ang bahay, pwede siyang lulusot. Kaya sabi ng mga apostles, we cannot but speak the things which have seen and heard. And sabi ni Lord Jesus Christ sa kanila, you have a great part in my kingdom. You will sit on the 12 thrones judging the 12 tribes of Israel. Salamat naman. Malapit na yun, you know why? Itong the other day lang, ang daming dumating na mga
returning Jews, ano po, mantakin mo, inawitan pa ng mga welcoming committee. Oo, ng Shalom. Shalom. Ay, ang ganda mga kasama. Alam niyo kung paano yan? Punta kayo sa internet niyo na about Israel. Ano po? Regathering. O may mga itim. May mga galing Myanmar pa. Naririnig natin nangyari sa Myanmar, di ba? Di ba may hunta yan na persecuted yung mga tao dyan. Yung mga Jewish dyan na mayayaman, hindi na nila matiis na magtatagal sa Myanmar kasi martial law. Ayun, lumipad sila sa Israel. At ang ganda tignan dahil pagdating doon ay halikan nilang lupa. Sabi nila, we are now home. Mga kasama, meron pang isang matanda doon eh. Where is the Messiah? Ay, kasi hindi pwede na wala yung Messiah. Dapat nandiyan Messiah. Dahil regathering nga ron. They understand yung nakalagay sa book of Isaiah. Ano? At sa book of Jeremiah na darating si Jesus. Lalong-lalo na. One day, it was prophesied in Jeremiah 3:17 that Jerusalem will be called. Pakinggan natin na. Jeremiah 3:17. Kaya kami nila Pastor Lopez, Pastor Gaba, natutuwa dahil sa Bible prophecy na nangyayari ngayon ay nakikita natin sa whole world. Look at this. Kaka-encourage na one day, pinag-aawayan ng Jerusalem ngayon, pero one day, ang sabi niya rito, begin. At that time, they shall call Jerusalem. Hindi Washington DC, hindi Manila, hindi Tokyo, hindi Beijing, ano po, hindi Paris, hindi London. At that time, they shall call Jerusalem the throne of the Lord. And all the nations shall be gathered into it, to the name of the Lord, to Jerusalem. Neither shall they walk anymore after their idols or the imagination of their evil heart. Ay, ang gandang darating na yan, mga kasama. Kaya lang natitikman na namin yung New Jerusalem dito sa aking likod. Tignan niya. Anyway, hindi pa yan ang New Jerusalem. Pero ang ganda yung Pilipinas natin. Mantakit mo yan. Sabi nga kay Faith daan nga tayo dyan sa Bunton, sabi ko, bumili kami ng buko. Buko juice. Sabi ko doon sa babae, pure lang. Tama-tama, meron agad silang nakuha dito sa mga nyug. Sariwa talaga. Tinapyas. Ay, ang sarap po inom sa fresh na juice ng nyug. Kaya, mapansin nyo, lumalakas ko, you know why? Kinakailangan, twice a week, inom ako dyan. Para gaganda pang katawan natin. Kaya nga, bawal sa inyo uminom ng mga soft drinks, ha? Oh, pero hindi bawal kung si brother, Pastor Metante, Sister Dottie magpainom kasi uminom kami kanina. Dahil kumain kami palaka, ano po, kita kailangan kasi inom ka ng soft drinks, so kain ka ng palaka. Ang sarap ng muscle ng palaka, ano po. Kita ko si Pastor Bukay, pati yung ulo ng palaka, kawawa. Nakaganyan ng palaka. Anyway, maraming salamat po sa mga nanonood, Kalida Pawig Family. Yan. Alam niyo mga kapatid, maraming blessing sa atin. All you have to do is to count your blessing. Dito sa amin sa Tugigaraw, di ba, Ma'am Glo? Cardenas, Tangonan, malapit na mabuksan yung SM namin dito, yung mga 4 hectares na SM. Oo. Kurado, kahit sang araw ka umiikot-ikot yan, pag nagbukas yan, hindi mo mapasok lahat. Anyway, kami rito ay malapit kami. Malapit ang aming lugar dyan sa bagong SM, you know why? Kasi ang San Gabriel at yung SM ay 12 meters lang ang pagitan niyan kasi yung highway ay 12 meters eh. Kita niyan? Maraming blessing. Kaya dapat yung mga problema nyo, ipasa Diyos nyo. Hindi yung sa lahat ng tao ako pa may problema. Mabuti nga may problema ka, maging wise ka kung may problema ka. Don't you know that? Tulad ni Pastor Red, ang laking problema niya. Paano maghalo ng semento? Tinuruan namin. Tinuruan ng Pastor Bukel paano magpalitada.
Kaya, ang problema, may solusyon yan. Magtanong ka lang. Ganun po yan. Okay. Walang problema mga kapatid na hindi masolusyonan. Lahat yan. O katulad ng COVID, di ba? May solusyon niya. Vaccine. At alam nyo mga kapatid, yung vaccine sa Amerika na meron RFID, tinurukan dito at kumuha sila ng ng magnet. Pagkatas maturukan, nilagay yung magnet ba? Dumikit yung magnet. Sabi ng isa, sandali, idikit mo nga dito sa hindi naturukan. Pagdikit dito, wala, mahuhulog. Pero pagdikit dun, sa naturukan, na injeksyonan, ba, dumidikit. Kasi may RFID. Naku, sabi ko, ito na. Ito na. Kaya malapit ang rapture magkasama. Ha? Mantakin mo yun. Akala natin injection ng liquid lang. Yun pala merong chips. Liit lang na chips. Ay, maniwala kayo, don't you know? Kung i-search nyo yung Bible, Hebrew Bible Point Chip. I-search nyo. Mantakin mo, whole Old Testament Hebrew Bible, nasa maliit na ballpoint chip lang. Oh, Hebrew Bible Point Chip. Pantakin, lahat ng Old Testament na incorporate napakaliit na chips. How much more sa itinuro? Ay, i-search nyo yan ng kasama. Kaya nga, sabi ko, akala ko liquid yung tinurok. Hindi pala. May kasamang kaya malapit ng darating Panginoon. Hindi kayo maniwala, maaari, pero sabi, meron na po. Okay. Naalala niyo yung pinalabas ko noon, yung ApiJet, meron talagang RFID ho yan. So let us be steadfast in these last days because God expects us to be steadfast. You know why? Kasi marami nang nauna sa atin na naging steadfast. Oh, ni-summarize nga ni Paul sila. Sa chapter 16 ng Romans, di ba? Sila ay talagang nagpatuloy. Pakita ko lang sandali sa iyo yung iba doon. Hindi lahat kasi marami na masyado yun. Pero sabi niya rito sa chapter 16. Okay? Sabi niya, verse number 3 and 4. May mag-asawa dito at alam niyo magkasama dito sa Church sa Tuguegarao. Apo, Bible Baptist sa Tuguegarao. Ang daming mag-asawa dito na talagang sabi na pastor, talagang sold out kami sa turo ng Bible na once saved, always saved. Oh. Sa Romans 16:3 and 4, sabi niya rito, okay, tingnan ito may mag-asawa dito eh. Kaya sabi niya, pasalamat ako sa mga mag-asawa na mga membro namin. Talagang nagsusuportahan niya. Pasisipang mga yan. Greet Priscilla and Aquila, my helpers in Christ Jesus. Hindi period dan. Colon lang. Who have for my life laid down their own necks. Ang tindi katapatan ng dalawang to. Kahit mamatay sila. Para kay Apostle Paul. Magsuporta pa rin sila. And to whom not only I give thanks, but also all the churches of the Gentiles. Salamat. Kasali tayo sa churches of the Gentiles. Iglesia ng mga hentil. O tingnan niya na. At itong iglesia ng mga hentil ay nandyan sa kanilang bahay na nagsasamba sa verse 5. Look at verse 5. Kaya mas malaki palang bahay kaysa iglesia. Look at that. Ang sabi ni verse 5. Likewise, greet the church that is in their house. Kaya doon mo papansin niya, assembly of baptized believers ang iglesia. Hindi building ang iglesia. Kasi sabi, likewise, greet the church. Mga tao yan. That is in their house. Salute my well-beloved Epenetus, who is the first fruits of Achaia unto Christ. May mga kasama. Pagkatapos sa verse 6, tingnan nyo, meron pang Mary. Ay, may pamangkin akong Mary kasi. Greet Mary,
who bestowed much labor on us. Alala ko yung mga kababaihan sa Apusing at saka sa Anapatan. They labor talaga magluto ng pagkain, magluto ng merienda, magluto ng ano-ano lang merienda. Ano po. So maraming salamat po. At sino kaya nagdala nung prutas na yun? Ang sarap-sarap. Ano po? Wow! Malobag pala. Okay. Tuloy natin ito. Kasama. Okay, Pastor Reggie, mapansin nyo. Naubusan ako ng sunblock, kaya mapansin nyo, yung mga noo ko nagiging black. Okay, so walang problema yan. Pagdating ng 7, hindi tayo black na po. Anyway, brown na brown ho yan na po. Okay. So, steadfastness is so important because God expects you to be steadfast. At alam niyo sa Apostle Paul, mga kasama, dahil sa steadfastness niya, nagpatuloy. And no matter what, nagpatuloy siya. Pakinggan natin ang ginawa niya. Ano po. At kung steadfast ka pala, kung faithful ka, meron kang ma-achieve na goal na darating oras na marami kang kongregasyon. At yung kalayaan mo na mag-preach ay talagang papayagan ng gobyerno. Pakinggan natin to sa Acts 28:30-31 na natin to. Kaya mga kasama, kayo na nabibigatan at malungkot, please lang, magpatuloy lang kayo. Katulad namin, Pastor Lopez. Mantagin mo, 47 years na ako nagpipreach. 37 years na sa Cagayan. Bakit? Because, sabi niya rito, and Paul dwelt 2 whole years in his own hired house and received all that came in unto him. Mantagin mo ni Saul, winning niya lahat mga yan. Verse 31. Preaching the kingdom of God and teaching those things which concerns, the Lord Jesus Christ with all confidence, no man forbidding him. Mapansin nyo? With all confidence. Bakit confident din ako nagtuturo? Dahil totoo ang salita ng Diyos. At nagkatotoo sa buhay ko. Ay, sabi ko sa inyo, marami nga nagsasabi, Pastor Legaspi, mapalad ka naman. Siyempre, pag nagpatuloy ka, makita ng Diyos na ikaw talagang dead serious, sold out, na nagtuturo na Jesus saves. Jesus can forgive you now. Jesus can secure you eternally now. Okay. Siyempre, hindi ka na mag-alala. Hindi katulad ng iba na mawawala daw salvation mo. Kaya kanilang worship, hinahabol ng Holy Spirit kasi lumabas yung Holy Spirit. Ay hindi, kasama. Look at Ephesians 4:30. Hindi nalalabas ang Holy Spirit sa iyo. Pwede ba? Kayo namang nagsisigawan na nag-speak in tongues. Is lang naman. Huwag yung habulin ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit, nandyan na sa iyo . Kaya yan ay Bible doctrine. Ready? Nandyan na kayo. Read. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Ang gandang isipin na silyado ka na. Okay? Ibig sabihin, walang makakakuha sa iyo sa kamay ng Diyos. Because greater is He that is in you than he that is in the world. Don't you know that? And mahal na mahal ka ng Diyos. Takin mo, bugtong niyang anak, hinain sa cross. Alang-alang sa iyo, magsalamin ka nga. Karapat dapat pa kaya ako, natubusin ako ng Diyos. Maaring masabi niyo yan. Pero natubos ka na. Kung hindi mo pa alam yan, tawagan mo si Jesus at sabihin, Lord, salamat po at kasama ako sa iyong kamatayan sa krus. Malinaw ho sa Bible yan, mga kasama. Yung as, pakinggan natin yung as na plural ito. Tingnan niyo itong word na dito sa Romans 5:8. I-memorize niyo ito para hindi kayo mag-alala na. Bakit? Dahil present perfect tense ito . Ready? Read.
But God demonstrated or commended His love towards us. Kasali ka diyan. O kahit pinapagalitan ka na at iniwanan ka o kaya binubuli ka, nilit-lit ka, dinidespise, linamangan ka, kasali ka diyan. But God commended His love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ang kasama, bayad ng kasalanan mo. Kaya ang gagawin mo, magsisi ka, tawagan mo si Jesus. At kung ikaw save na, pakinggan mo ang bilin ni Jesus sa'yo. Mark 5, verse 19. Tingnan natin to. Kaya nga yun ang ginawa ko noong 1975, kasi 74 ako na save. Umuwi ako sa amin pagkatapos sa first year Bible School. At sinabi ko sa mga kamag-anak ko na yung Jesus ay buhay. Huwag niyong kausapin yung nakabiti ni Jesus dyan, sabi ko. Wala magagawa yan. Sa Bible ka eh. Namatay si Jesus, inalis sa cross, nailibing, nabuhay muli. And look at this verse now. Ang sabi niya, ito ang gawain natin na makaklase nyo, kaibigan nyo. Soul winning nyo. Ready? Soul winning natin. Howbeit Jesus suffered him not, but said unto him, go home to thy friends. Tell them how great things the Lord hath done for thee, and hath compassion on thee. Ibig sabihin, pinatawad ka ng Diyos. At dahil pinatawad ka ng Diyos, huwag mong kalimutan ng bilin niya. Dahil pinatawad ka ng Diyos, huwag mo nang gamitin ang pagkakristyano mo na magpakasama. John 8:11. Pakinggan natin to. John 8, verse 11. Para naman meron kayong baon bago tayo mag-pray. Okay? Anong sabi niya dyan? She said, no man, Lord. And Jesus said unto her, ano sabi niya? Neither do I condemn thee. Go and sin no more. You see, mga kasama, pag ikaw ay tumanggap sa Panginoon, gagawin mo, basa mo yung Bible, pray every day, read the Bible, listen to me every day, o kaya every hour to, kasi meron tayo Facebook. See, mga kapatid, dahil kung Kristiyano ka, at inaabuso mo, you abuse your license as a Christian. Hindi ka mamunga, hindi ka makamove on, hindi ka mag-prosper. Pero the moment you repent and say, no more, Lord, yung mga sins ko noon, huwag ko nang balikan. Huwag na. Katyayain ako ng sino-sino dyan. I am ready to follow you, not turning back. Ay, sabi ko sa inyo, pagpalain kayo ng Diyos. Look at this verse. Proverbs 28:13. Para malaman ninyo na mag-prosper talaga kayo pag iniwanan nyo ang kasalanan. Pag nanakaw, pagsisinungaling, pandaraya, unfaithfulness sa givings nyo. Ready, read. He that covereth his sins shall not prosper. Yung mga tao, takpan-takpan ng kasalanan nila. Wag. But whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. So, sa oras na ito, Diyos o kaya Judges 8:4 na malaman natin na Gideon, though they had already defeated the enemy and they want to excel, they crossed Jordan, remember? So you need to cross your own Jordan, my friends. Maaaring sabihin niyo, pagod na kami. Mga kapatid, naintindihan ni Pastor Red yan, Pastor Albert, Pastor Darwin, Pastor Gilbert, na kahit pagod kami dahil hindi pa tapos, tuloy pa rin. At ngayon, at natakpan na, at nailagay niyang last hollow block, we will go to another project. Pastor, another project na naman? Kapatid, this is an opportunity for us. Opportunity to reach more souls.
and then reward. Don't you know that? Opportunity. Di ba ang ganda na? Sasabihin sa atin, gawin mo yan. Pagdating ng oras, reward yan. Naalala niyo yung sinabi ko sa inyo noon. Sabi ng matanda sa mga naglalakbay na nakakabayo, 3 magkakaibigan. Takip silim na. Sabi ng matanda, mga iho, baba kayo. Sabi ng 3, bakit po? Gusto ko malaman nyo na ang mga batong ito mahalaga. So sabi ng bato, kumuha sila. Yung iba, konti lang nilagay sa bulsa. Yung isa, sabi niya, may kabayo naman ako, kaya pinuno niya yung kanyang banga. Pinuno niya yung banga niya. Nagyan yung maraming bato, tapos nagyan niyang pinitin dun sa kabayo niya. Sabi ng matanda, huwag niyong tignan hanggat hindi kayo makarating doon sa kabilang lugar na sisinag ng araw. To make the long story short. Pagdating nila doon, yung isa excited. Yung isa hindi excited kasi konting bato lang. Aba, nung nilabas na sa bulsa nila, mga diamond. Yung isa naman, tuwang-tuwa kasi mas marami siyang diamond. Ito mga kasama, yan ay ilustrasyon sa soul winning, sa reaching the lost. Yung tawag na corporate trophy, kayo na nagsusuporta, kasali kayo doon. Kaya nga sabi na Apostle Paul, we rejoice because you are our fruit. And in the presence of the Lord, sabi na Apostle Paul, you are our crown and rejoicing. Because you listened that Jesus saves and you repented. And therefore, when Jesus Christ will come, we will all be rejoicing. Kaya, kayo na hindi pa saved, tandaan na niyo itong verse na ito. Anong sabi niya? Sa 1 Thessalonians chapter 1, 9 and 10. Anong sabi niya rito? 1 Thessalonians chapter 1, 9 and 10. Kaya, salamat Pastor de la Cruz. Okay, basahin niyo ito. For they themselves show of us what manner of entering in we had unto you, and how ye turned to God from idols. Na kayo magsamba sa mga idols. To serve the living and true God. Living na si Jesus, hindi pa nakapako sa cross. Karamihan kanina sinisamba ng Jesus nakapako pa sa cross, nahubad. Sabi ng verse 10, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead. Buhay siya. Hindi nakapako pa sa cross. Even Jesus, which delivered us from the wrath to come. Ibig sabihin, once saved, always saved. Let us pray. Heavenly Father, thank you for your Holy Spirit, who gave us the confidence to tell our televiewers the truth, who are still worshiping idols, to tell those who are watching us on YouTube and Facebook, who are still watching and waiting for idols to speak. O Lord, forgive them. Release them, O God, so that they will serve the living true God, the Lord Jesus Christ, who died, was buried, and rose again. Please, O Holy Spirit, open the eyes of our Filipino people to read the Bible. In Jesus' name, amen. To the flesh we die.
are to require.